I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able. Amen! Naimbag nga morning, kakabsat. At ngayon ay another Wednesday morning. Yan, at masiglang-masigla ang aking mga kasamahan dito sa studio. At yan, marami na tayo actually mga kasama. Pangalawang ano na to ano ba to? Live, dahil kanina nag-brown out. Kailangang magawa ulit si Sir Mark. At good morning po sa inyong lahat. Yan, at ngayong araw na ito, of course, kasama natin ang mga college students, especially yung mga interns, ang aaga nila kanina. Kaya lang yung iba nawala na dahil nag-brown out nga. Ewan ko kung bumalik na uli sila dito. So good morning sa inyong lahat, sa mga interns ng University of the Cordilleras. Yan. Of course, si Ma'am Geraldine ay napakaaga din. Kasama natin sa Google Meet. And ang kanyang butihing nanay, si Ma'am Rachel, ay nasa FB din. At may mga maaga kanina pero hindi namin nakita kung sino-sino po sila. Si Ma'am Margie. Good morning, Ma'am. At hindi namin nakikita yung iba. Ayan. So, so far ay ang mga kasama po natin ay mga interns. Wala pa po si Sir Ariel pero kailangan na nating mag-start. Kaya tayo ay manalangin. Let's bow our heads and close our eyes.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa umagang ito. Salamat Panginoon sa paggising niyo sa amin. Salamat sa kapahingahan sa buong magdamag na binantayan niyo po kami. Kaya ngayon ay meron po kaming maayos na paggising. Salamat po sa opportunity na muli po kaming makakapag-aral ng inyong salita. At kayo nga po Panginoon ang magbigay ng words sa aming mga bibig para tanging yung will nyo lamang po Panginoon ang masabi po namin para Panginoon kayo po ang mag-glorify sa lahat ng aming gagawin. Pangunahan nyo po ang aming devotion hanggang matapos po ito na lahat po kami Panginoon ay magkaroon ng open heart and open mind na maging maliwanag sa amin ang aming pag-aaralan. Ganon din po Panginoon, yung kuryente, yung generator, yung internet connection ay sustain nyo rin po, Panginoon. Thank you, Lord, for your love and faithfulness to us. Forgive us, Lord, for all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Hi, good morning, Sir Ariel. Kasama na po natin si Sir Ariel. Nag-pray na po kami, Sir. Good morning sa inyo dyan. Okay lang. Medyo nahirapang ulit, tawag dito. Mag-join ulit. Alright, so magandang umaga sa ating lahat. Good morning dyan sa inyo sa studio. And kasama natin si Ma'am Geraldine sa Google Meet. And nakita ko kanina, hopefully na nag-rejoin yung mga interns kasi kanina nakita ko silang naka-join eh. Yes, sir. Oo. Oops. Ulit yung sinasabi ko itong na to. Sir, Alright, so patiin ko good lang sir morning. yung mga kasama natin na naka-live na. Kasi kanina wala eh. Sila Ma'am Heidi, good morning po. Sina, si Ma'am Josephine Cardina staff all the way from Fort Bonifacio po sila. And then si Ma'am Raquel, ayan. At yun pa lang. Okay na po, Oo. sir. Nag-cancel ulit, nag-reboot kasi eh. Ayan. Opo. Good morning, Pero, good morning. 112 naman na po yung natin, mga kasama natin. So baka nandyan na sila. Kasama yung mga interns kasi siguro dito. Yes, sir. Alright, at least naisipan na naman ng mga interns sa mga ito na mag-join sa ating morning devotion. Amen. Oo. It's a good way to start our day. Palagi nating sinasabi yan, no? Yes. And so more than yung mga physical activities natin, mga academics natin, one of the most important is our Spiritual. tawag dito, devotion, Yes. the Word of God. And it's very talaga no na ito yung uunahin natin. All right, so sorry for the inconvenience kanina kasi I think nagkaroon ng power interruption dyan sa PMA Yes, sir. and sa KIAS. So anyway, hindi tayo pa talo dito sa Kwan kaya meron tayong pwedeng gamitin, generator, and to still continue no with our devotion ngayong umaga na ito. And yes, kasi medyo tight na yung oras natin, no. I would like to continue doon sa sinasabi ko last Wednesday, no. The wisdom of winning souls in discipleship. If you recall, yung text natin na ginamit is in Proverbs. Sabi niya dito is that 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. And so pinag-usapan po natin dito that in terms of being in its term of wisdom, no, is that hindi lang po yung simple knowledge, no, but one of the things na would show na kung saan meron po tayong wisdom is in its application. Sa totoo lang is that we can be able to understand many things or even share it, no, to others. But it does not stop there. It's
always must have to be an application. And so, una is that why soul winning is wise is that sinabi natin because souls are eternal. We must have to understand that, no? Anybody na kung saan hindi nila maintindihan, okay, that why is it that Christians or that actually sa totoo lang, palagi sinasabi ito sa atin, no, is that we may be considered as believers, but we are not doing the works of a believers. We are not truly Christians, no. How is that? Because we are not doing kung ano yung required, okay, of us. And one of the most important, if not the most important of this, is winning souls. Okay, so everything we pursue in life, riches, achievements, possessions, this will all pass away, but a soul, okay, lives forever. Okay, ito yung kwan dito, either in heaven or in hell. And as a wise investor, sabi natin nung last, is that we think of long terms. Okay, even business people will think of long-term investment. Okay, not short-term, okay, investment. And winning soul is the greatest eternal investment. So yun yung una, because souls are eternal. Remember that palagi nating sinasabi, 'di ba, that our physical body is that it has some limit, okay, dito sa on earth, okay, but our soul will linger on until eternity yan. Okay, and so second is that why soul winning is wise, because it obeys God's command. Okay, in Matthew 28:19-20, this is very very familiar sa atin. Okay, so sabi niya, go ye therefore, okay, and teach all nations, and then baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe things whatsoever I have commanded you. So it is not only given to pastors, missionaries, okay? This is supposed to be to all believers, okay? To obey Christ is wise. Wow, di ba? Kung titingnan natin, parang napakasimple. Okay, to obey Christ is wise. To neglect His command is foolish. Diba? And so we hear from many of our brethren na nagte-testimony, okay, about how the Lord Jesus Christ, or how their lives were transformed, okay, because when they truly have accepted the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Okay? So, doon natin makikita how wise people are. Okay? When they were able to, sabi ko, that is supposed to be a complete cycle of, accepting, and then, already how we are supposed to live as Christians, and then applying this. Okay, that is the parang whole cycle of our being as Christians. Kaya yes, we may believe, okay, but we do not practice. And so karamihan ganon, 'di ba? Karamihan na ganon yung practice nila. And so obedience, okay, is or soul winning is wise because it obeys Christ's command. And then third is that because it brings eternal reward. Okay? So napakahalaga na kung saan marami tayong pwedeng maging reward dito sa mundo, 'di ba? There are so many things, sa totoo lang, is that marami po tayong reward. However,
Sabi ko nga, doon sa una, achievements, possessions, it will pass away. Ito nga lang, no, para makarelate naman itong ah, mga criminology students na mga ito. Tignan nyo nga lang yan. 3 months pa lang si General Torre, di ba? As Chief PNP. And then isang letter lang na dalawang statement, nawala na. Di ba? So yung achievement niya, siya ang humuli kay Kibuloy. Di ba? Very sensational yun. Siya ang sinasabing umaresto kay President Duterte. Di ba? Napaka-kwan na achievement yun. Sino makakagawa nun sa totoo lang? Kanya lang. With 2 statements, anong sinabi sa kanya? You are hereby relieved from your post as Chief PNP effective immediately. Diba? Anong second statement? To ensure continuous operation of the organization, parang you are hereby required to turn over all necessary documents, and then at 10 a.m. ng the day after or the day na ibinigay sa kanya, meron ng umupong iba. Di ba? Okay? How vulnerable and how easy yung mga kung minsan nung na-appoint siya, maraming praises. Yeah. Nung na-appoint siya, di ba? From 2-star general, linaktawan niya yung 3-star, hindi siya nag 3-star. Di ba? Nag 4-star kaagad. Wow, what an achievement. Di ba? What an achievement. Pero in a click of a finger lang, di ba? One stroke of a pen. Okay? Wala na. Di ba? Right. Ngayon pati si Senator Pato na talagang galit na galit sa kanya, naawa na. 'Di ba? Oh, ay nakakaawa naman talaga yung ganyan na unceremoniously, hindi man lang binigyan ng kahit 15 days para mag-pack. Oh, ngayon Tuesday kahapon pinapa-require na siyang evacuate yung office niya. Imagine that, 'di ba? So, doon natin makikita, mga kapatid, no? Wala tayong ipagmayabang talaga. Okay? Right. Kasi sa ganyan, naku, oo. Ito nga, sa school, for example, transition na naman ng other deans. Papapalitan yung iba, mga ganun. And then, some of my colleagues, medyo hindi maganda yung kanilang kuhan. Kasi nga, magkakasama na kami ng matagal, mga ganun. Sabi ko, isipin nyo na unang-una, okay, hindi sa iyo ang organization na to. Second, hindi pwedeng permanent kayo. Diba? Sa mga position na mga yan. Kahit na permanent kayo, sinasabi natin na permanent employee, regular employee, there's always a limit. Kaya pagka 60 ka, mag-retire ka na. 65, mag-retire ka na. You see that? Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na sa'yo yung position na yan every year, every forever, walang ganyan. Okay, kaya doon dapat natin tinitignan na wala tayong may pagmayabang dito. Amen. And so, kung meron man, 'di ba? Sabi nga natin is that yung eternal na reward. At least doon, very sure tayo. Diba? Sabi niya sa Daniel 12:3, napakaganda to. They that turn many to righteousness shall shine as the stars forever and ever. Wow. Okay? So saan ang may forever? Sa Bible lang. Okay? Saan ang may forever? Only in the Lord Jesus. Yes, paneneng. Okay? Diba? Oh, hanggang doon. Yun ang tao si Ma'am Cherry. Pero alam na alam ni Ma'am Cherry yan. Okay, kung saan ang forever. Ayan, kaya pagsabihan mo yung dalawang yan para baka akala nila kuan, di ba? Yes, sir. Soul winning may seem unnoticed here, okay, on earth, but eternity, God will honor those who faithfully share His
gospel. Sabi niya nga dyan sa Luke 15:7 that there is joy in the presence of the angels of God over how many? Hindi One 1,000. sinner that Okay? repented. One sinner that repenteth. Wow, di ba? Kaya nga, one soul at a time. And heaven itself rejoices when we win a soul. All right. Okay, so dyan lang muna ako para at least may time din yung mga kasama ko sa studio para dagdagan okay yung pinag-uusapan natin ngayong umaga na ito. Napakahalaga sa totoo lang, no. Sabi ko nga is that even me I learn okay sa mga devotions natin every morning. I hope yung mga kasama natin dito sa is sino ba yung mga si Ma'am Grace, good morning. Si Sir Johnny, good morning. Si Crystal, ayan, good morning. Sir Gilbert, Ma'am Teresa, good morning. Sir Salvador Bore, and Sir Reynaldo Villonar, and Ma'am Vicky Magalong. Reyes Parilyaga. Ang pangalan pala ni Ma'am Vicky. Then, the rest ng mga kasama nating mga students dito. Magandang umaga sa inyo. Alright, Ma'am Cherry, kayo muna dyan. Amen. At thank you, Sir Ariel, sa inyong naibahagi sa amin na yung wisdom sa soul winning. Kung alam mong yun na yung may eternal value, doon ka na, di ba? Naghahanap tayo, halimbawa mag-invest ka. Sasabihin natin, talaga bang sigurado ba yan? Baka naman pang 1 year lang yan, di ba? Naalala ko dati yung CAP na scholarship ng mga bata, halos lahat ng mga pamangkin ko ay nag-enroll doon sa, na yun, naka-fully paid, tapos biglang, wala na yung CAP. Bago pa sila mag-college, wala na, kaya yun. So, kahit sa mga bangko, di ba, mag-i-invest tayo, tinitignan natin yung tenure or yung gaano na baka stable ang mga bagay na yan. Ngayon, nakakita tayo ng forever. Yan. Merong eternal value. At yun yung gawain ng Panginoon. Di ba? And soul winning. Ang ganda nung sinabi ni Sir Ariel kanina. Sabi niya dito, soul winning may be seen unnoticed. Pag dito sa lupa, di ba? Yung mga tao, pag kinatok mo, sino yan? Pag nakitang may Bible na hawak-hawak ka, hindi na sila interesado. Pero alam niyo po, totoo yung sinabi ni Sir Ariel, isang kaluluwa na naliligtas ay nagre-rejoice sila doon sa langit. 'Di ba? So, hindi po dito yung tinatrabahoan natin. Hayaan mo na kung hindi tayo napapansin dito, kung wala tayong nakikitang applause dito, walang mga promotions, no? Pero alam niyo po, sabi ng Bible, promotion belongs to God, 'di ba? So, salamat po ulit sa sa encouragement ng ating pinag-uusapan. At gusto ko lang din basahin natin dito sa Psalms 126 verses 5 to 6. Very familiar verse ito. Every time na pinag-uusapan natin ang soul winning, pero magandang balik-balikan, no? Magandang laging reminder ito sa atin. Sabi dito, sa verse 5, they that sow in tears shall reap in joy. Verse 6, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Yan. So, ito po ay isinulat. Kung babasahin niyo po yung preceding verses, ay ito po yung time na nagre-rejoice ang mga tao dahil na-turn na ng Panginoon yung captivity nila. They used to be captives, pero dineliver na sila ng Panginoon. Ibig sabihin ay they were freed, no, from that captivity. So, nagre-rejoice sila na ganun yung gagawin nila. And then sabi niya dito sa verse 4 na, turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. So, yun yung lagi nilang inaasam-asam na every time na meron silang kinakaharap na
mga conquerors, ano, kasi ganun yung Old Testament time na may mga malalakas na nations, ika-conquer nila yung mahihina, 'di ba? May mga pagkakataon talaga noon na pinapayagan ng Panginoon na ma-conquer ng mga ibang nations yung Israel, no? Just to make them realize na kailangan nilang bumalik sa Panginoon. Kaya nga dito sa verses 5 and 6, sinabi dito na ano yung magandang paraan para tayo ay mawala doon sa ganung captivity. Sabi niya dito, they that sow in tears shall reap in joy. Itong mga tao na humihingi sa Panginoon na, Panginoon, turn our captivity again. No? Tanggalin mo ulit kami dito sa aming captivity. Kasi doon sa verse 2, sabi niya dito na, then was our mouth filled with laughter. Talagang during that time nung nilibre na sila ng Panginoon ay napuno na ulit yung kanilang mouth ng laughter, and then kumanta na naman sila. So gusto nila na mangyari ulit yun sa kanila. Ganon yung gusto nilang laging nangyayari sa kanila pagka free sila, pag walang nagka-captive sa kanila. So ito yung sinabi niya na they that sow in tears shall reap in joy. Pagka hihilingin mo, ipapanalangin mo lagi, anong magiging bunga talaga niyan? Laging joy, di ba? He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ito po yung pinaka, I think, kung meron mang pinakamagandang description ng soul winning, ito po yun, no? Na sinasabi dito na goeth forth and weepeth. Talagang ipaglalaban mo talaga iiyakan mo yung mga kaluluwa. Yun yung sinasabing burden. Na meron kang mabigat para sa'yo na makita itong kaluluwa ito na hindi tumatanggap sa Panginoon. Kasi nga po, ang titignan natin, ano ba ang kalagayan ng mga unbelievers? Bakit ba kailangan natin silang bahagian ng salita ng Diyos? Dito po sa Titus chapter 1. Yan. Ay makikita po natin dito. Actually ito po ay itong chapter 1 na ito dinidescribe ni Paul yung isang minister. Kung halimbawa ikaw ay magiging pastor, ganyan. Dinidescribe niya dito ano dapat yung mga kalagayan mo. Kasi nga, dito sa verse 13, sabi niya dito, this witness is true. Wherefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Ito dapat yung paraan natin para magbahagi sa mga unbelievers. Rebuke them sharply, no? Bakit? Kasi ito po yung kanilang kalagayan. Sa verse 14 hanggang 16, makikita po natin kung ano yung kalagayan nila. Sabi dito, not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Ito po sila po ito. They turn from the truth. Maaring yung iba sa kanila nakakarinig na, no? Maaring yung iba pa nga sa kanila lumaki sa church, sa Sunday school, ganyan. Pero nung paglaki nila, nawala na yung Diyos. Maaring hindi nila sineryoso yung narinig nila nung kanilang mga kabataan. Kasi may mga naririnig ako sa area namin na, dati rin akong nagsisimba dyan, pero bakit parang buradong-burado na yung Diyos sa buhay niya, no? And then, unto the pure, all things are pure. But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. Wala nang pure. Hindi na nila nire-regard or nilalagyan ng halaga yung purity, no? Gawin nila kung ano yung uso, gawin nila kung ano yung nakikita nila sa kamunduhan. It's okay, di ba? And then sabi niya dito, but even their mind and conscience is defiled. Wala nang kahit safeguard man lang sana, no, na maging konsensya nila. Wala na, hindi na kaya ng kahit ano na pwedeng magsabi man lang sa kanila, mali yung ginagawa mo. O, di ba? Hindi na maka-Diyos yung pamamaraan mo. Wala nang ganun. It's already defiled. They profess that they know God, but in words, obey and
but in works they deny him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Ibig sabihin ay kasumpa-sumpa, no? Pag sinabing reprobate. So, ito yung kalagayan ng mga tao. Yung sinabi ni Sir Ariel kanina, they are believers, no? They may be believers, but they are not doing what is required. Maraming nagsasabing ganyan, kilala naman nila si Jesus Christ, alam naman nila yun, but they are not doing what is required. They are not winning souls, which is yun yung pinaka-importante sa lahat. Kaya nga, ang trabaho natin ay, actually sa area natin ay hindi lang para sa, pag nag-win tayo ng mga kaluluwa, kumatok tayo ng pintuan, dalawa lagi yung ano natin dyan eh. It's either itong taong magbubukas na ito ay unsaved talaga, hindi pa talaga tumatanggap sa Panginoon, or itong tao na ito ay nakalimutan yung kanyang tinanggap. Backslider, di ba? Sa ibang salita. So, the way we win them, it's either ipakilala natin ang Panginoon or ipaalala natin yung kanilang tinanggap, 'di ba? Kaya nga dito sa verse 13, sabi talaga dito na that they may be sound in the faith. Yun talaga yung ano natin, yung goal natin. Kaya nga hindi ito basta-bastang trabaho, no? Dahil titignan pa lang natin, that's why kung titignan talaga natin yung kalagayan nila, kawawa talaga sila, no? Kawawa sila na inaakala na lang nila na tama sila. Akala nila yung pansamantalang kasiyahan nila okay na yon, di ba? Pero hindi nila alam na merong eternity, merong eternal value yung dapat na ini-enjoy nila. Pero anong ini-enjoy nila? Temporal lang, di ba? And then at the end, wala. Puro kalungkutan na. Imagine mo, for eternity nalulungkot ka. For eternity nagsasuffer ka, di ba? Especially yung mga unbelievers. And yung mga believers naman na hindi man lang nagpagamit sa Panginoon, hindi man lang talaga nakagawa ng kahit isang ano. Basta sabi niya lang, kilala ko ang Panginoon. Kahit hindi ako magsimba, alam ko na may Diyos. O di ba yung mga ganun? So paano nila talaga totoong matututunan yung totoong pagmamahal ng Panginoon, yung ma-experience talaga nila yung ganito na nararanasan natin. I'm sure itong kasama ko din pag nag-testimony about dun sa ginagawa ng Panginoon sa kanila, araw-araw, minuminuto, segundo ay hindi yun masasabi ng isang taong hindi nagsisimba, di ba? So, lahat yan, yung ano natin, yung kalagayan natin bilang isang soul winner. Unang-una, sabi nga, he that goeth and weepeth, no? Kaya nga, kailangan mong iyakan itong kaluluwang ito. Kailangan mong paglaanan ng matinding puso, no? Hindi lang basta sunod ka lang kasi sabi ni pastor, soul winning tayo. Hindi, kailangan mo ng pagmamahal sa kaluluwa, 'di ba? Kaya nga dito sa Titus pa rin na sinabi niya na ano ang dapat na meron ka, you must have love for your brother, 'di ba? Kailangan meron kang pagmamahal sa iyong but a lover of hospitality, a lover of good men. Yan. Yun ang dapat na taglay-taglay ng isang minister, ano. At sa atin din bilang soul winner, kahit hindi man tayo pastors, hindi man tayo evangelist or ano, but we are soul winners. At ito yung dapat na taglay-taglay natin, no? Dahil kung titingnan talaga natin kung ano yung kalagayan ng mga tao sa area natin, hindi basta-basta. Kaya nga sa langit may nagre-rejoice pag may isang sinner na nagrepent. Kasi nga, ganun yung kanyang kalagayan. Kawawa talaga siya pag hindi talaga siya nakarinig at kumilala sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. At sa mga nakakilala naman na ayaw magbago, no? Ayaw nilang magpagamit sa Panginoon, ay kailangan pa rin natin silang i-remind na ito yung katotohanan. Ito yung dapat nilang gawin. Kasi bilang isang ligtas, ang dapat laging kasunod nun, mag-share ka ng iyong kaligtasan, 'di ba? Kung hindi natin gagawin 'yon, sabi nga ni Sir Ariel, to neglect His command is foolish, 'di ba? Kasi talaga, for 3 months pinag-aaralan natin ito. Ang dami na nating pinag-aralang blessings, rewards, ano yung mga benefits, di ba, na makukuha natin pag nag-win ka ng kaluluwa. Tapos hindi ka pa rin mag-win. Talagang grabing ano na yun. Grabing foolishness na yun. So,
Ngayon, ang kailangan nating makita, ano yung kalagayan nila? So, ano yung responsibility natin? 'Di ba? Rebuke them sharply that they may be sound in faith. Kahit siguro minsan hindi nila hindi welcome sa kanila, let's still rebuke them sharply. Kasi kung hindi natin ito gagawin, pinapabayaan natin silang pumunta sa impyerno. At least, hindi man sila nakinig sa atin, nasabi natin kung ano yung dapat nilang gawin. 'Di ba? At bahala na yung Diyos na mangusap sa kanilang isip. Wala ka na doon, pero yung sinabi mong salita ng Diyos, it remains in their hearts and in their minds. Sabi ng Bible, my words will not return to me void. Kaya, wag tayong manghinawa. Soul winning, soul winning, soul winning. 'Di ba? So, yun lamang po at I hope na may natutunan din po tayo doon. To God be the glory po. Amen. Amen. I like those words, no, to be sound in the faith. Okay? Ang ibig sabihin nito is that, having a healthy and solid foundation, no, in God's word. And when we are sound in the faith, is that this leads us to being a Christian. Kaya nga meron tayong sinasabing sound mind, 'di ba? Sound mind, meaning a healthy mind, okay? A mind that is working, parang ganon. And so, maganda yung term na sound in our faith, meaning to say that we have built already a strong foundation of our Christian life, behaving already and doing what Christians should be doing. Okay. Thank you, Ma'am Cherry, about yung sa na-share ninyo. And ayan, punta tayo sa mga ladies dyan. Okay, so unahin na natin si Rhea. And good morning po sa inyong lahat. Unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa mga narinig ko na salita ng Diyos, kay Sir Ariel at kay Ma'am Cherry. At yun nga po, yun nga po na yung continuation ng pag-discuss po or ibinahagi po ni Sir Ariel na wisdom, na tama po yun, na may eternal reward tayo kapag tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. At buti pa doon may forever. Ayan. So, tapos sa kay Ma'am Cherry naman po, yun nga na kapag tayo ay ligtas na or tinanggap natin si Kristo, i-share din natin sa sa mga kapwa natin na tao dahil nangangailangan din sila at ayaw natin sila na mapahamak sa kaparusahan. Kaya ginagawa natin yun kasi yun nga, mahal natin sila, na gusto rin natin silang makasama someday doon sa tahanan ng Diyos. At yun nga, nasabi niya, kailangan mo ng pagmamahal sa kaluluwa. So, paano na kaya kapag ako nga po nun ay parang wala akong pakialam kasi mahiyain ako. Pag mahiyain ka pa kasi parang ayaw mong humarap sa tao. Pero hindi naman halata. So, kapag yun po, yung kasiyahan sa buhay, ngayong sinuko mo na yung buhay mo sa Diyos, kailangan alisin mo na yun, yung pagkamahiyain, kundi andun na yung lakas ng loob mo na i-share yung salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos. At yun, kasi kagaya rin po natin sila na
may kaluluwa. Amen. Ano po. So, nagpapasalamat po ako kasi hanggang ngayon po, one year na po ako dito sa, gawain ng Diyos dito sa CBBC PMA. Amen. Kaya, nagpapasalamat po ako kasi, andun po yung encouragement ng ating mahal na pastor na, huwag mong iisipin na umalis. Kaya nagpapasalamat po ako dahil andun pa rin po yung dahil din po sa kaluluwa is nagpapatuloy. Ano po. Kaya salamat po. Yun lang po. To God be the glory. Amen, amen. Pakicheck, narinig ba ako, Ma'am Cherry? Sabi ni Pastor? Yes, sir. Naririnig po. Okay, sige. Baka yung sa phone ni Pastor. Sabi nang walang sound daw. Alright. Okay, so totoo po yun. No? And as tayo naman, sa totoo lang, diba, is that palagi nating sinasabi, tayong lahat, ako hindi exempted, no, on that, na we were once like them. We were once the same. Parang ganon. May kantang ganon eh. Kinakanta ko yun eh. For we once were the same. Yes, that's right. And thank God na meron tayong transition. Okay. Ngayon na nagbabago and continuously. Kasi continuous naman yung temptation, continuous naman yung improvement ng ating buhay. Okay, kaya continuous din ang ating transformation sa totoo lang. Alright, si Sister Sheila. Good morning po sa ating lahat. Una po is nagpapasalamat po ako sa mga narinig po namin mga mensahe po. Sa akin naman po, una po is nagpapasalamat po ako na dito ko natutunan ko po na soul winning po. Kasi share ko lang po ito. Kasi nung bago pa lang ako, binabasa-basa ko pa lang. Tapos kailangan ko pa na may kasama na parang ibibigay sa akin yung ibiwin ko. Kasi sobrang mahihain ko talaga. Di ko talaga kayang humarap sa tao. Nahirapan pa lalo na sa pagsasalita. Parang nabubulol-bulol pa. Kaya ayun. Pero nagpasalamat po ako dito sa church at sa pakikinig ko po ng salita ng Diyos is mas natututo na din po ako na humarap sa tao na hindi mahihain. Kaya kaya nga nagpasalamat po ako kasi nung natuto na po ako na mag-win is nung unang win ko pa lang is sabi ko subukan ko nga. Pero nung pagkatapos kong mag-win is naramdaman ko yung kasiyahan na nakapag-win ako kahit isa pa lang yun kasi di pa nga binabasa ko pa lang yun. Kaya yun pero nahihiya pa rin ako pero ngayon pinagpipray ko na mas maging confidence po talaga ako sa pagsusulwining, lalo na sa pagharap sa mga tao. Kasi kapag tumitingin ako parang, parang nawawala na ako, nabubulol na ako kasi yung kaba kasi nandito pa rin eh. Pero pinagpipray ko pa rin na mawawala. Kaya salamat po. Kaya kay Sir Ariel naman po yung sabi nga po is kapag yung wisdom po sa pagsusulwining is yung reward po na Amen. may reward na kapag tinanggap po natin si Jesus Christ is may eternal value po. Kaya tayo na marunong na mag-soul winning is dapat ibahagi natin sa kanila ibahagi natin yung word of God kung ano yung naririnig natin dito sa simbahan. Kaya at hindi lang para makasama din kaya ibinahagi natin to sa kanila para
para may buhay na walang hanggan din po sila sa langit. At makakasama natin sila, hindi lang tayo lang, kaya nga binabahagi po natin to. Kaya magpatuloy lang po sa gawain po ng Panginoon at yun lamang po. To God be the glory. Amen. Amen, amen. So from selfishness to selflessness na tayo. Diba? Amen. Kung ganun sana lahat ng mga isip natin, no, di wala na sanang corruption sa flood control. Kasi Amen. isip kasi nila yung sarili lang nila eh. Alright, so may ibang kasama tayo dyan. Nandyan ba yung mga gentlemen? Yes, sir. Andito po si Alright. Rayed at si Recom. Alright. Sige, isa-isahin natin sila. Ayan. Sige. Gadroy. Popol. Good morning po sa ating lahat. Yung akin lang po is yung akin po, kung totoo mo talagang tinanggap ang Panginoon is yun nga, mababago lahat. Kasi yung sa akin nun is nung yung totoo ko talagang tinanggap ang Panginoon, iniwan ko lahat. Iniwan ko lahat ng bisyo, yun nga po. Lahat ng bisyo, lahat ng sugal, lahat ng paggagala, lahat ng natutunan ko sa kamunduan is iniwan ko. Yun is sinurrender ko sa Panginoon lahat yun. Pagtotoo mo talagang tinanggap ang Panginoon. Dahil yung tinanggap mo sa kanyang regalo is yun yung eternal life. Kaya yung dapat na gawin natin is yung eternal na eternal na gawain na yung gawin natin na is yung sa soul winning nga, yun nga yung sa soul winning. Pag una talaga is mahirap mag soul winning. Yun doon na yung kaba. Andun yung mga wala kang lakas ng loob na magbagi. Dahil hindi mo alam yung mga tao na makakasalamuha mo kung sila ba'y nakaka-discourage o Pero nung natutunan ko na daan-daan is maganda pala sa feeling yung parang mag-enjoy ka na mag-sulwining pag nakikita mo yung mga tao na magti-thank you sa'yo, ganun. Salamat kuya, tas may yung iba mapapaluha, ganun. Yun, napapaluha sila pag nasusulwining, tas ang sarap sa feeling na yung sa linggo is magsusundo ka. Magsusundo ka ng bisita is inaabangan ka na nila dun sa sinasabi na waiting place is andun na sila, nakaabang na sila is sasamahan ka na nila magsusundo pa ng iba. Is, ang saya ko nung linggo. Kaya Amen. ako pa talaga yung iniintay nila doon sa area namin sa Bakaking po. Yun po. Maraming salamat po. Amen, amen, amen. Wow. Kung hindi na bago si Roy, Jesus, hindi ilan na yung impluensyahan niyang magbisyo. Alright, sige. Si Brother Recom. Ayun, tapat mo yung camera. Ayan. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Share ko lang rin po yung una nagpapasalamat po ako sa mga napakinggan po namin kila Sir Ariel tsaka kay Ma'am Cherry po. At yung sa akin lang po sa pagsusul winning, yun po yung blessing na binigay ng Panginoon sa akin na yun na makapagdala ng bisita sa simbahan, ganun po, at makapagsulwin po ng ibang kaluluwa sa pag-i-area po. At doon sa pag-i-area, doon mo makikita yung
marami kang makikita na mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon at kailangan na doon mo ibahagi yung mga napapakinggan mo sa simbahan at madala sila sa simbahan para mabago rin sila at mabigyan sila ng buhay na walang hanggan. At yung at sa akin, sa sarili ko na doon nakikita ko sa sarili ko na doon yung sa unti-unti ako sa pagbabago na dati hindi naman na gano'n yung ginagawa ko. Doon lang puro basketball lang gano'n, araw ng linggo laro ganyan. Pero doon nga na-realize ko na gano'n pala kasaya pag sasagawain ka ng Panginoon. Mm. At yun lang po at maraming salamat. Amen, amen. Oh, nakakatuwa no na masaya tayo doon sa ginagawa natin, no? Oo, na hindi yung hindi yung ginagawa natin noon. Ay, nako. So, ayan, thank you sa mga kasama natin. Ay, umalis na si Ma'am Geraldine kasi. Anyway, thank you sa lahat ng mga kasama natin dito sa FB Live. Ating mga pastor, of course. Good morning, sir. Kay, sino pa? Ma'am Emilia, yan, Ma'am Rolin, Ma'am Heidi, yan, kay Ma'am Cherry, good morning. And then sa lahat ng mga interns, ay kay Kevin. Ayan, good morning, Kevin James. Mga alumni na itong mga to. Mark Anthony, yan. Sabi ni Ma'am Emilia, amen po, wala pong magaling na agad. Lahat po tayo ganyan sa umpisa. Ay, totoo po yun. Lahat natututunan. Alright, so wala na kang i-greet dyan, Ma'am Cherry. Baka may i-greet yung mga kasama mo dyan na nakatune. Wala na po. Pero Wala na. si Baneneng po magbo-birthday. Ay, kailan? Ay, si Recom. Ay, ngayon? August 29 at August 31. Yan, silang dalawa po. Sa Thursday. Thursday and Sunday. Tapos Sunday. Yes. Wow, happy May birthday. mga celebrants tayo. Sino yung isa? Si Recom at si Rhea Fe. Sunday, sir. Sa Sunday siya. Big event. Neneng. Big event. Big event. Talagang literal na big event. Pupunta daw ba siya, sir? Tinatanong niya, sir, kung pupunta daw siya. Hindi ko alam kung sino, sir. 100 yung mga yan. Hindi ko naman alam kung sino sa kanila. Kuloko ka. Nakikinig si Pastor. Okay, so again, good morning sa lahat sa atin. And thank you so much sa pag-join ulit. Overtime man tayo, pero late kasi tayo. Medyo late tayo nag-umpisa kanina. Alright, so again, good morning. Thank you, Ma'am Cherry, Rhea, Sheila. Thank you, and sir. Roy, for si Recom and Sir Mark. Maraming salamat. Okay, tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Thank you so much, O Lord, again for the opportunity. Kami po ay pakinig ng inyong salita ngayong umaga. And it's a blessing, O Lord, again for us to hear your words and to learn from it, Almighty Father. Thank you for the wisdom pinagkaloob niyo po sa amin, sa humility na kami po ay makinig, O Lord. And we pray, Almighty Father, for today, keep us safe sa lahat po ng mag-work, mag-school. Lord, keep them safe and lahat po ng mga Bible studies and so winnings, Almighty Father, keep us safe also. And we pray for our midweek service, O Lord, also mamaya. Continue to provide wisdom, O Lord, sa aming pastor in his message, O Lord, for us. Forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All right. So, good morning sa inyo Amen po. dyan. Thank you, And, sir. thank you. Ingat po. Bye. God bless. Bye.